Are you out of your mind? Alam kong hindi ako ang ama ng anak mo. Inaangkin mo lang sa akin yan para may maging amang anak mo. Pero pasensya na, hindi ako tanga para mapaniwala mo. Kaya huwag ka nang magpapakita pa sa akin kung ayaw mong ako mismo ang papatay sa anak mo diyan mismo sa sinapupunan mo. Banta ni Fernando sa dalaga. Mabilis na sumampal si Clara kay Fernando matapos marinig ang kanyang sinabi. How dare you pagbintangan ako ng ganyan? Alam mong ikaw lang ang lalaking unang nakakuha sa virginity ko. Tapos ngayon sasabihin mong hindi mo to ana. Gusto mo bang ako lang ang umangkin sa kanya? Dahil may iba kang nabuntis. Anong klaseng ama ka? Wala kang kwenta. Pero sige, pagbibigyan kita. Pero ito lang ang pakatatandaan mo, Fernando. Hindi rin ako tanga para bumalik pa sayo. Kapag dumating ang araw na magkita tayong muli, sisiguraduhin kong hindi mo magugustuhan ang pagkikita nating iyon. At simula ngayon, kalimutan mo na may Clara ka pang nakilala. Dahil kalilimutan ko rin na may Fernando akong nakilala. Gigil na sabi ni Clara sa binata bago niya ito iniwan. Ano ang hayop na yon? Nakuha ka pa niyang pagbantaan matapos kanyang buntisin. Pareho kayong nasarapan. Tapos ngayon ikaw lang ang aako sa obligasyon na dapat ay kayong dalawa magkasama. Galit na sabi ni Pablo, habang nakatingin sa kaibigan. Alam mong hindi ko ugali ang maghabol sa isang lalaki. Pablo, kung ayaw niya sa akin at sa anak ko, wala akong pakialam. Bubuhayin ko ang anak ko, at kung dumating man ang araw na magkita kaming muli, sisiguraduhin kong ni isang buhok ng anak ko, hindi niya mahahawakan. Huwag kang mag-alala. Nandito lang naman ako, sagot ni Clara. Uwi ako sa amin sa probinsya. Ano, gusto mo bang sumama? Sige. Pero okay lang ba sa magulang mo? Naman. Mabait naman sila mamatapa, kaya huwag kang mag-alala. Para doon ka na rin manganak. Ayoko naman na iwan ka rito. Sa akin ka pa naman iniwan ni Tita Dios nang mawala siya. Salamat, Chris, ha. Hayaan mo. Magtatrabaho naman ako kapag hindi pa malaki ang tiyan ko. May ipon naman na ako, pero mas gusto kong madagdagan pa yon. Lalo na ngayon na may laman na itong tiyan ko. Patawagan ko sila mamatapa para makapaghanda na sila. Tumango lang si Clara sa kaibigan niya, saka siya nang hihinang umupo sa sofa. Mabilis lang na dumaan ang mga araw. Nasa probinsya na sila Clara, at malugod naman siyang tinanggap na magulang ng kaibigan niya. Kahit nandito ka lang sa bahay, huwag ka ring masyadong gumalaw, iha. Hindi lahat ng ipinagbubuntis ay malakas ang kapit, kaya habang maaga pa, mag-ingat ka na sa bawat galaw mo. Paalala ng ina ni Pablo kay Clara. Maraming salamat to sa paalala, tita. Hindi ko nga po alam kung papaano ko kayo mababayaran sa lahat ng kabutihan nyo sa akin. Huwag mong isipin ang bayad, iha. Alam kong kailangan mo ng karamay at kalinga, kaya nandito lang kami. Huwag kang mahihiyang magsabi sa amin kung ano man ang kailangan mo, ha? Tumango si Clara, na halos maiyak sa sobrang saya. Sobrang swerte niya na kahit wala siyang magulang, may mga tao pa ring may mabuting puso na handang tumulong sa kanya. Mabilis na lumipas ang mga araw. Nakapasok na si Clara sa isang maliit na karenderya sa probinsya, at araw-araw ang kanyang sahod. Noong una, naninibago siya, ngunit kalaunan ay unti-unti na siyang nasanay. Pablo, ikaw na lang ang magbigay nito kay tita, pandagdag sa gastos sa bahay. Nahihiya kasi akong magbigay sa kanya, noong una kasi hindi niya tinanggap, paliwanag ni Clara sa kanyang kaibigan. Asos, bakit ka pa nagbibigay? Nag-iipon ka para sa panganganak mo. Kailangan mo yang pera, sagot ni Pablo. Hayaan mo na kasi, may aumento na kasi ang sahod ko, dahil sa performance ko. Kaya sige na, tanggapin mo na yan, pakiusap ni Clara. Okay na, tatanggapin ko na ito, pero ito na ang huli, ha? Kailangan mo pang mag-ipon, para may pambayad tayo sa ospital kapag nanganak ka na. Promise, nakataas ang kamay na sabi ni Pablo. Kaya bahagyang natawa si Clara. Pagkalipas ng 8 buwan. Oh my gosh, Clara, ang gwapo. Manang-mana sa walang hiya niyang ama, napangiti si Clara habang nakatingin sa kaibigan na gigil na kalong ang anak niya. Hoy, baka makalimutan mo, anak ko yang kalong mo, ha? Hindi yan si Fernando, natatawang sabi ni Clara. Naman, siyempre. Nakakagigil lang ang gwapo ng anak mo. Kung ako rin mabuntis, tapos kasing gwapo nito ang iluluwal ko, naku, hindi na ako lugi, kaya tatanggapin ko ng buong buo ang anak ko, nakangiting sabi ni Pablo. Nakangiti rin si Clara, habang pinagmamasdan ang kanyang anak. Kung excited siya noon na masilayan ang kanyang anak, mas excited siya ngayon, dahil nakita na niya ang gwapo nitong mukha na minana pa sa kanyang ama. Ilang araw lang sa ospital si Clara, at nakalabas kaagad siya.
Nahirapan siya sa anak, dahil ayaw nitong dumede sa kanya. Pero matiyaga siyang ina kaya kalaunan, ay natutunan din ng anak niyang dumede. Sobrang saya niya na makitang unti-unti nang lumalaki ang kanyang anak. Clara, ako na muna diyan sa bata. Kumain ka na't hinihintay ka na ni Pablo sa mesa, sabi ni tita. Umiyak kasi, eh. Pag pinapahiga ko si Isabella, ayaw kasing magpalagay sa kuna, nahihiyang sagot ni Clara. Ako nang bahala sa kanya. Akin na yan si Isabella at kumain ka na nga, tugon ng ginang. Napangiti si Clara nang hindi man lang umiyak ang kanyang anak, habang kalong ng ginang. Pakinggan mo na si Mama Tapa. Parang apo na nila si Isabella, dahil mahal na mahal nila ito. Oh, di ba sabi ko sa'yo? Sabik sa apo yung mga yan, kaya si Isabella na lang munang magiging apo nila. Ayoko pang mag-asawa, lalo pat parang malamig na sa akin si Lloyd ngayon. Bakit naman? Di ba't nagde-date kayo tuwing linggo? Tanong ni Pablo. Nga. Pero mula nang nakuha niya ang katawan at virginity ko, hindi na siya masyadong nagparamdam sa akin, sagot ni Clara. Agad na bilaukan si Clara sa isinubo niyang kanin, kaya mabilis siyang napainom ng tubig. Ano? Binigay mo na. Hinaan mo nga ang boses mo, baka marinig tayo ni Mama. Paano kung nabuntis ka? Di ba't dalawa na tayo? Nakangiting sabi ni Pablo. Gaga ka talaga. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Hay, don't worry. May proteksyon naman akong ginamit kaya hindi mangyayari yung nasa isip mo. Mabuti naman kung ganon. Nga pala, mag-a-apply ako bukas sa city para sa trabaho. Ano, sasama ka ba sa akin? Anong trabaho? Tagalista ng mga gwapo, sabay tawa ni Clara. Palibhasa mahilig ka sa mga gwapo, ganti ni Pablo. Nagsasalita ang hindi kinikilig sa gwapo. Nagtawanan ang dalawa habang nasa kainan. Habang naiiling na lang ang dalawang matanda, sa kusina narinig ang halakhak ng dalawa mula sa sala. Ano, okay na ba? Masayang nag-thumbs up si Clara. Kaya napangiti na rin si Pablo. Ayos. Ang galing mo talaga. Salamat, Chris, ha? Kayo yatang swerte ko, natatawa niyang sabi sa kaibigan. Asos, sinabi mo pa. Uwi na tayo. Tara na. Gusto ko na rin kurutin si Isabella, natatawang sabi ni Pablo. Sira, naiiling na lang si Clara. Sa Maynila, masayang yakap ni Fernando ang kanyang anak pagkauwi niya sa kanilang bahay. Kahit pagod sa trabaho, todo alaga pa rin siya sa kanyang anak, habang ang kanyang asawa ay abala sa pagmomodelo. Hindi pa ba umuuwi ang maam-ana mo dito sa bahay? Tanong niya sa yaya ng anak. Hindi pa po, sir. Wala pong text o tawag mula sa kanya. Napabuntong hininga si Fernando, habang yakap ang kanyang anak. Kakaibang nararamdaman siya tuwing yakap niya ang kanyang anak. Parang hindi siya masaya, at parang hindi nabubuhay ang kanyang dugo. Alam niyang may kulang sa kanya, ngunit hindi niya alam kung ano iyon. Magbibihis lang ako. Akihawakan mo muna si Sofia. Sige po, sir. Kapapasok pa lang ni Fernando sa kwarto nila ng kanyang asawa nang tumunog ang kanyang cellphone. Asan ka? Tanong ng nasa kabilang linya. Nasa bahay na. At ang asawa mo? Hindi pa umuwi. Oh, I see. Puntahan mo ako dito sa kinaroroonan ko. Maipapakita ko sa'yo. Pagod ako, Carlos, at alagaan ko pa ang anak ko, sagot ni Fernando. Oh, come on, Fernando. Hanggang ngayon ba ay bulag ka pa rin? Tanong ni Carlos. Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong ni Fernando. Puntahan mo nga ako rito, para malaman mo kung anong ibig kong sabihin, sagot ni Carlos. Ibinaba ni Carlos ang tawag, habang nakatingin sa babaeng kanina pa umiinom kasama ang isang lalaki. Ibang klase ka talaga, Ana. Nakuha mo na ngang ipaa ko kay Fernando ang anak mo sa ibang lalaki. Ginawa mo pa siyang yoyo. Akala mo naman hindi ko alam kung sino ang ama ng anak mo. Kung noon naloko mo ang kaibigan ko, hindi na ngayon. Kasalukuyang nakakandong si Ana sa isang lalaki, nang bigla na lang may humila sa kanya, at kaagad na sinuntok ang lalaking kasama niya. What the hell are you doing? Sigaw ng lalaki kay Fernando. Fernando, tama na. Huwag mo siyang saktan, sigaw ni Ana habang nakatingin sa lalaki. Hindi siya saktan, Ana. Hindi mo ba alam na minamanyak ka na niya? Hindi mo ba nakikita yon? Galit na sabi ni Fernando sa kanyang asawa. So what? Sagot ni Ana. Aray, ano ba? Bitawan mo nga ako, reklamo ng lalaki. Ngunit parang walang naririnig si Fernando. Kinaladkad na si Ana palabas ng bar, habang si Carlos ay nakasunod sa kanila. Naiiling na nakatingin si Carlos sa kaibigan, habang kaladkarin ang babae, papasok sa kotse nito. Pakawalan mo ako dito. Ano ba? Sigaw ni Ana. Tayo na, Manong,
utos ni Fernando sa driver niya. Pagdating nila sa bahay, nauna pang lumabas si Ana at diretsong pumasok sa loob. Pagkapasok niya sa kwarto, akmang isasara na niyang pinto nang iharang ni Fernando ang kanyang kamay, kaya napaatras si Ana. Inilok ni Fernando ang pinto at kaagad na hinablos si Ana, padaskol-daskol. Takot na sabi niya sa lalaki. Pero hindi nakinig si Fernando. Walang awa nitong inangkin ang babae, at halos wala na siya sa sariling katinuan. Kung hindi pa napagod si Fernando, hindi niya titigilan ang babae ngayon, parang lantang gulay na nakatulog sa kama. You requested this kaya tanggapin mo kung anong parusa ko sa'yo, mahinang ani ni Fernando sa isip niya. Matapos maglinis ng katawan, pinuntahan ni Fernando ang bata sa kwarto nito. After 4 years. Mama, masayang yakap ni Clara ang kanyang 4 na taong gulang na anak. I missed you, Mama, malambing na ani ng bata sa kanya. I miss you too, my boy. At may pasalubong si Mama, essay, masayang nagtatalon si Isabela sa tuwa nang makita ang pasalubong ng ina. Nagustuhan mo ba? Tanong ni Clara. Opo, Mama, salamat po, masiglang sagot ng bata. You're welcome, anak. Binuhat na niya papasok ang anak sa loob ng bahay, at kaagad itong pinalaro. Nandito ka na pala, Clara. Magandang hapon po, tita. Si Pablo po pala. Nasa kwarto niya. Puntahan mo na lang siya. Sige po, at bago ko makalimutan, ito po pala ang pambayad natin sa kuryente at tubig, ita, at pangdagdag na rin sa pangbigas natin. Naku, iha, itabi mo na yan. Para sa anak mo yan. Alam kong nag-iipon ka, para sa pag-aaral ni Isabela. Nakapagtabi na po ako, tita, kaya sige na, kunin mo na ito. Pupuntahan ko na lang po si Pablo sa loob. Alam kong may gusto siyang kainin. Hindi na nag-atubili pa ang ginang at tinanggap ang ibinigay ni Clara saka umalis si Clara upang puntahan ang kaibigan. Pablo, may binili ako, essay. Mabilis na napatayo si Chris sa kanyang kinaupuan nang marinig ang tinig ng kaibigan at nang buksan niya ang pinto. Isang hilaw na mangga ang dala nito. Hindi yan green ha, violet yan. Oh, tignan mo, oh. Minsan lang daw mamunga ang puno niyan dito sa atin, kaya dinamihan ko na para hindi ka mabitin. Nakangiting sabi ni Clara. Napayakap na lang si Chris sa kanyang kaibigan. Matapos silang mag-usap, kaagad din siyang umalis upang makapagbihis. Dahan-dahan naman at baka mabulunan ka diyan sa kinakain mo. Sit ni Clara sa kaibigan nang maabutan niya ito sa kusina. Sa sobrang sarap kasi, nakangusong sagot ni Pablo. Napatawa na lang siya, habang pinagmamasdan ang takaw nitong kumain. Tinuturing na niyang kapatid si Pablo, at ganoon din siya dito. Kaya anumang makakapagpasaya rito ay ibinibigay niya. Hindi na iba sa kanya si Pablo. Masayang namuhay sa probinsya sina Isabela at Clara. May maganda na rin siyang trabaho, kaya hindi na siya nag-aalala para sa kinabukasan ng kanyang anak, dahil may naipon na siyang pera sa bangko para kay Isabela. Talaga, mamamasyal tayo. Naman, at isasama natin si Isabela. Gusto kong igala siya, maliit pa lang siya noong huli tayong makapasyal. Wala ka bang pasok? Day off mo ba ngayon? Tanong ni Lizel sa kaibigan. Parang bata namang sumunod si Pablo sa kanya, mula nang mabuntis ito ng kanyang boyfriend. Ay, tamad na itong gumalaw, naiisip ni Clara. Dala na rin siguro ng pagbubuntis niya iyon. Dahil alam naman niyang masipag na babae si Pablo. Pero ngayon ay palagi na lang itong nakahiga sa kama, at halos ayaw ng kumilos. Isang araw ang inilaan ni Lizel, para sa kanyang anak at kaibigan. Kahit papaano, nakabawi na siya sa anak niya. Palagi kasi siyang busy sa trabaho, kaya wala siyang oras para igala ito. Nag-enjoy ka ba, Baby Isabela? Tanong niya sa anak nang makauwi sila. Of course, Mama. Thank you po sa laruan at sa masarap na Jollibee. Masayang sagot ng bata, habang pinisil ni Lizel ang pisngi nito. Saka sila tumuloy sa kanilang kwarto. Mabilis na lumipas ang mga araw at buwan hanggang sa naging taon. Kailangan ng mag-aral ni Isabela. Kaya excited na namili si Lizel ng mga gamit para sa kanyang anak. Sandali lang, mister. Ako ang nauna diyan, kaya bigay mo yan sa akin, sabi ni Lizel sa lalaking kaagaw niya sa isang pencil case. Miss, kita mo namang ako unang nakakuha nito. Di ba? Tinangka mo lang agawin, nakangising sagot ng lalaki kay Lizel. Siya ulo to. Gusto pa yatang makipag-away sa akin na. Hoy, mister. Kita mong panglalaking kolor. Yan kaya ibigay mo na sa akin yan. Kung ayoko. Saka marami namang ibang color diyan. Mamili ka na lang, walang pakialam nitong sabi kay Lizel. Abay, ang hinayupak na to. Kung wala lang kami dito sa loob ng mall.
Nabibigyan mo na yan. Nahihiyang napakamot naman ng lalaki sa kanyang batok na animoy isang nahuli na may tinatago. Ang taray mo naman, miss. Ang ganda mo pa naman, nangaasar na sabi ng lalaki. Hindi, nagsasabi lang ako ng totoo. Wow ha, ang galing mo talaga. Ano? Kung wala lang tayo dito sa loob, siguradong nabigwasan na kita. Umalis ka nga. Huwag kang ang sunod ng sunod sa akin. Para kang aso na sumusunod sa amo niya. Kainis, naiiling na lang si Luis, habang nakatingin sa papalayong babae. Ang taray. Yan ang gusto ko sa babae, yung marunong magpakipot. Natatawang sabi nito kahit nasa counter na sila. Sinundan pa rin siya ng binata. Talaga bang sinusundan mo ako hanggang dito? May diin niyang bulong sa nakasunod sa kanya sa pila. Bakit? Ikaw lang ba ang gustong magpa-counsel? Pwede ba? Alam mong ang daming counter dito, hindi lang isa o hindi lang dadalawa. Pero bakit dito ka pa rin sumunod? May diin pa ring sabi niya rito. Miss, hindi naman siguro bawal kung dito ako pumila, di ba? Saka pakialam mo ba kung dito ako gustong pumila? Sa nagustuhan ko rito eh. Anong magagawa mo? Inirapan ni Lizelle ang lalaki, at di na siya nagsalita pa hanggang sa. Luis naman ay hindi na nawala ang ngiti niya sa babaeng nasundan, hanggang sa makaalis ang babae sa mall. Nakangiti pa rin si Luis, habang nakatingin sa babaeng kanina pa niyang inaasar. I promise, I'll make you mine, Miss Songit, sabi ni Luis habang papasakay siya sa kotse niya. Pagdating sa bahay ng tito niya, ay pinuna kaagad siya ng pinsan nang makita ang masaya niyang aura. Aba, mukhang may magandang nangyari sa lakad mo panunukso ni Mateo sa pinsan. Tutulungan mo naman ako, di ba? Sabay akbay niya rito. Wow! At may paakbay-akbay ka na ngayon Pero Sige, tutulungan kita. Sabihin mo muna sa akin kung anong nangyari. Sabay alis niya sa pagkakaakbay ni Luis sa kanya. May nakita akong babae sa mall, pag-uumpisa niya. At gusto mong malaman kung sino siya at kung saan siya nakatira. Ganun ba? Pasimpleng tumikhim si Luis habang nakatingin sa pinsan niya. Na love at first sight kaagad ako sa kanya Nakangiti niyang sabi. Wow! Mukha nga kasi hindi pa. Iba na ang nakikita ko. Nakangisiring sabi ni Mateo sa pinsan. She's different with other woman. Hindi siya madaling makuha sa isang salita lang tulad ng ibang nakakasalamuha ko. So, asahan ko na bang may in love na ang pinsan ko? Ayos. Sa wakas, nakipag-away. Please maawa ka, umiyak na sabi ni Ana sa lalaki. Pero walang nang pakiramdam si Fernando. Patuloy pa rin siya sa ginagawa niya, kay Ana hanggang sa tuluyan na itong nawalan ng malay. Ikaw ang dahilan kung bakit tinalikuran kong mag-ina ko. Ang totoong mag-ina ko. Pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo, Ana. Hindi ako titigil hanggang sa mabayaran mo ang ginawa mong paglilinlang sa akin, at pagpapanggap sa akin sa anak mo sa ibang lalaki. Galit na sabi ni Fernando sa walang malay na babae. Dahil sa tulong ng kaibigan niya, ay nalaman ni Fernando ang totoo, na hindi niya anak ang batang pinapaniwalaan niyang pagkamuhi sa babae. Kung bakit ba naniwala kaagad siya rito? Yon ang pinakamalaking pagkakamali niya. Bro, pakawalan mo na si Ana. Kawawa naman siya. Hinahanap na siya ng anak niya. Totoong malaking pagkakasala niya sa'yo, pero huwag mo namang dungisan ang kamay mo sa dugo niya. Paano na lang kung makulong ka pa? Paano ang anak mo kay Lizelle? Mabilis na natigilan si Fernando, dahil sa sinabi ng kaibigan niya. Sa tingin mo ba tatanggapin ka pa rin niya, kung isa ka ng kriminal? Paalala niya ulit dito. Naawa siya kay Fernando, dahil sa ginawa ni Ana dito. Pero mas naawa siya kay Ana ngayon, dahil halos hindi na ito ang Ana na nakilala niya, dahil sa dami ng pasa sa katawan niya, dahil sa ginawa ni Fernando sa kanya. Hahanapin ko ang mag-ina ko. Hahanapin ko sila. Tutulungan kita na mahanap siya. Pero ayusin mo muna ang sarili mo. Hindi pwedeng ganyan ang mukha mo pag nagkaharap na kayo. Pangungumbinsi ni Carlos sa kaibigan. Mabilis na tumango si Fernando kay Carlos at nakinig sa sinabi nito. Samantalang sa probinsya ay tili ni Pablo nang makapasok sa kwarto ni Lizelle. Hoy! Anong nangyayari sa'yo? Bakit ka makatili ka diyan at makagalaw? Para kang bulen na nilalagyan ng asin. Sita kaagad ni Lizelle sa kaibigan na makita ang ginawa at ang pagtili nito. Grabe ka naman, Day. Kinikilig lang ako Kinikilig? Kanino naman? Siyempre, kanino pa ba? What? At bakit naman ever? Hindi mo naman sinabi na may suitor ka na pala at ang gwapo ano? Nananaginip ka ba? O may lagnat ka? Tinabing ni Pablo ang kamay ng kaibigan na nakapatong sa kanyang no. Ano ka ba? Wala akong lagnat no, hindi rin nananaginip dahil totoo ang sinabi ko.
May lalaki sa baba at hinahanap ka kaya yon, kinakausap ni Mama ha. Sinira ba siya? Luis yata yon. Kumunot ang noo ni Lizel na nakatingin sa kaibigan. Wala akong kilalang Luis. Kung ganon, sino yung lalaking yon? May kasama pa nga siyang isa pang lalaki eh. Ang sabi, pinsan daw niya. Bababa ako para malaman natin kung sino ba yung tinutukoy mo. Sabay na tumayo ang magkaibigan at sabay na bumaba papuntang sala. Oo, nandito na pala si Lel. Sabay na napatingin si Luis at Mateo sa dalawang babae na bumaba sa hagdan. Wow, mahinang bulong ni Mateo sa pinsan niya. Kilala na niya kung sino sa kanila si Lizel. Dahil nakausap na nila kanina si Pablo. Iha, ikaw na bahala sa mga bisita mo ha. Sa kusina lang ako. Halika na, anak. Hinila na ng ginang si Pablo papuntang kusina habang naiwan naman sa sala ang tatlo. Sa sasakyan lang ako, insan. Mahinang sabi ni Mateo sa pinsan. Nice to see you again, Miss Songit. Nakangiting sabi ni Luis. Anong ginagawa mo rito? At paano mo nalaman ang bahay namin? Pinahanap ko, syempre. At talagang nag-abala ka pa para pumunta dito. Ano bang kailangan mo? Diretsong tanong ni Lizel sa lalaki. Ano ba sa tingin mong dahilan kung bakit hinahanap ng isang lalaki ang isang babae? Sagot ni Luis sa babae. Kung nandito ka para manligaw, umuwi ka na. Wala kang mapapala rito. Hindi ba pwedeng makipagkaibigan muna ako sa'yo saka kita liligawan? Mapaklang napatawa si Lizel sa lalaki. Hindi ka rin mahangin ano. Kung magiging hangin man ako, gusto ko ikaw ang una kong ililipad. Nakangising sabi ng binata. Matay na tingin ka agad ang ipinukol ni Lizel sa binata. Oh, relax. Para mo naman akong kakainin ng buhay sa tingin mong yan. Hindi ako pumunta rito para makipag-away sa'yo. Nandito ako dahil gusto kong makita kang muli at makausap. Mama, kaagad na nawala kay Luis ang atensyon ni Lizel nang tawagin siya ng anak niya. May bisita ka pala, iha. Pasensya na, nag-aya na kasi si Isabela na umuwi eh. Okay lang po, tito. Salamat po pala sa paggala sa kanya. Paano? Maiwan ko na muna kayo ha. Tipid na ngumiti si Lizel sa matanda saka siya humarap sa bisita niya. Mama, sino po siya? Bisita siya ni Mama, baby. Kaya sige na, doon ka na muna kay Lola sa kusina. Nandoon din si tita ninang mo. Tumango lang ang bata at kaagad nang umalis. Habang si Luis naman ay hindi makagalaw sa kinaupuan niya. Hindi pumasok sa isip niya na may anak na ang dalaga. Sa pananamit kasi nito ay hindi halatang may anak na ito. Nakita mo na ang anak ko, pwede mo na sigurong itigil ang balak mo. Alam kong tulad ng iba, katawan ko lang din ang habol mo sa akin kaya kung ako sayo, huwag mo na ituloy ang nais mo. Nainsulto si Luis sa sinabi ni Lizel sa kanya. Parang nahulaan na niya kung anong tingin nito sa kanya. Malinis ang intensyon ko sayo, Lizel, at nagkakamali ka ng iniisip tungkol sa akin. Ngumisi si Lizel sa binata na animoy na mangha siya rito. Sa tingin mo ba mapapaniwala mo ako sa sinasabi mo? Nagkakamali ka. Alam kong ang katulad mo, katawan lang ang habol sa akin kaya kung maaari, ay umalis ka na dahil hindi ko kailangan ng tulad nyo. Hindi magawang makapagsalita ni Luis. Kita niya sa mata ng dalaga ang galit. At kung ano ang ikinagagalit nito, ay iyon ang gusto niyang malaman. Aalis ako, pero babalik pa rin ako rito. At gusto ko ring makilala ang anak mo. Tumayo na si Luis at lumabas ng bahay. Mahihirapan ka sa babaeng yun, insan, kaagad na sabi ni Mateo nang makapasok siya sa sasakyan. I know, pero hindi ako susuko. Makukuha ko rin siya, hindi man ngayon, pero sisikapin kong hindi magtatagal ay magbabago na ang pagtingin niya sa akin. Ngumisi lang si Mateo saka nag-drive na. Ay, sayang. Akala ko pa naman may magpapakilig na sayo, nang hihinayang nasabi ni Pablo. Tumigil ka nga diyan. Nakakatrauma mga lalaki, at hanggang ngayon hindi pa rin nawawala sa akin ang sakit na naramdaman ko noon. Kung hindi lang dahil kay Isabela, ewan ko kung nasaan na ako. Kaya ngayon, tanging anak ko na lang ang nagbibigay ligaya at tag-asa sa akin para lumaban. Malungkot na sabi ni Lizel. Alam ko namang hanggang ngayon, dala mo pa rin yung sakit na dulot ni Fernando sa'yo. Pero matagal na yon eh. Bigyan mo naman ng pagkakataon ang iba na pumasok diyan sa puso mo. Malay mo, isa na pala sa kanila ang para sa'yo. Takot na akong sumugal, Pablo, at kung mangyari man na may lalaking makakapasok sa puso ko, gusto kong tanggapin niya muna ang anak ko ng buong buo. Gusto ko na mahalin niya rin ang anak ko bago ako. Sa madaling salita, makukuha niya lang ako kung makikita kong itinuturing niya na rin na anak ang anak ko. Pero sa panahon ngayon, bihira na lang ang binata na mamahalin ka ng buo, kahit may anak ka na. Kadalasan, kung may manliligaw man sa'yo,
may anak din o hiwalay sa asawa niya. Ayoko nang may sabit dahil hindi lang ako magiging kawawa, pati ang anak ko, kawawa rin, mahabang litanya ni Lizel. Yes, mother. Yun na lang ang naisagot ni Pablo sa kaibigan niya. Isang araw habang nagtutupi si Lizel ng mga damit nila ng anak niya, ay bigla silang nagtanong ang anak niya sa kanya. Mama, nasa heaven na po ba si Papa? Bakit hindi ko po siya nakikita? Ay inosenteng tanong nito. Saglit na natigilan si Lizel sa tanong ng anak niya. Gusto niyang sabihin dito na patay na ang ama nito. Pero naisip niya paano kung darating ang araw na magkikita sila ng ama niya. Wala siyang sasabihin, pero alam niyang hindi niya habang buhay na may tatago si Isabela. Lalo pat magkamukha sila ni Fernando. Bobby, bakit mo naman natanong yan? Malambing niyang tanong sa anak niya. Sabi kasi ng kalaro ko, wala daw ang papa ko. Ibig sabihin, nasa heaven na daw yon. Saglit na napapikit si Lizel habang niyakap ang anak niya. Alam niyang darating ang araw na magtatanong ito tungkol sa ama niya. Pero hindi pa siya handa. Ayaw niyang sabihin muna dito kung ano man ang totoo. Bobby, di ba mag-aaral ka na ngayong pasukan? Inilikon niya ang usapan nila. Mabuti na lang at kumagat ang anak niya. At nakalimutan kinausap na nito ang tungkol sa kanyang ama. Sa paglipas ng mga araw ay napadalas ang pagdalaw ni Luis sa bahay kung saan nakatira si Clara. At kahit wala ito doon dahil nasa trabaho, ay matiyaga pa rin siyang naghihintay habang kalaro ang anak ng dalaga. Tito Luis, wala ka rin po bang anak kulad ni Mama? Nakangiting hinaplos ni Luis ang buhok ng bata. Nung una ay takot itong lumapit sa kanya, dahil na rin siguro sa paalala ni Clara sa anak niya. Pero si Luis ang taong hindi madaling sumuko. Basta gusto niya ay paghihirapan niya itong makuha. Wala pa, Isabela. Ikaw ba, gusto mo na ng kapatid? Nakangiti niyang tanong sa bata. Opo. Gusto ko ng baby brother or sister. Para may kalaro naman ako dito sa bahay. Huwag kang mag-alala, pag sinagot ako ng mama mo, gagawan ka namin ng kapatid. Basta tulungan mo na lang ako na sagutin ako ng mama mo ha. Opo, tito, nakangiting sabi ni Isabela. Napangiti na lang din si Luis, habang nilalaro pa rin ang bata. Anong ginagawa niyan dito? Tanong kaagad ni Clara sa kaibigan na makita nitong kalaro ni Luis si Isabela. Kanina pa yan nandito Alangan namang palayasin namin kaagad Nakikipaglaro pa si Isabela sa kanya. Matigas din pala ang ulo nito no. Nakakailang balik na yan dito. Sa tingin ko naman, mabait naman siya at tingin ko tanggap niya naman ang anak mo. Hindi naman yan magpapabalik-balik dito kung hindi. Sa panahon ngayon, Pablo, mahirap magtiwala, lalo na pag hindi mo masyadong kilala di kilalanin mo. Malay mo naman, di ba? Mama, hello po. Kumaway si Isabela sa kanyang ina, pero hindi man lang ito lumapit sa kanya. Kita mo, pati anak mo gusto si Luis. Kaya sige na, kausapin mo na. Kawawa naman yung tao Itinulak pa ni Chris ang kaibigan, kaya wala itong choice kung hindi ang lumapit sa dalawang naglalaro. Baby, doon ka muna kay Tita Ninang ha. Kakausapin lang ni Mama si Tito. Sedge po. Tito Luis. Bye, baby. Pagkaalis ng anak ay hinarap kaagad ni Clara ang binata. Hindi ka pa ba pagod sa palaging pagpunta ko ritong tinutukoy mo? Basta para sa iyo, hindi ako napagod. May anak na ako, Luis. Alam ko, at handa akong maging ama niya. Paano ako makakasiguradong totoong sinasabi mo't seryoso ka sa akin? Ngayon pa lang ay marami na akong naririnig tungkol sa akin kung bakit ako, na meron ng anak, na marami namang dalaga diyan at walang anak. Bakit hindi na lang silang ligawan mo? Maaari mo pa silang ipagyabang, hindi katulad ko na meron ng anak. Ano na lang ang sasabihin nila sa'yo, lalaitin ka na nila. Luis, I don't care kung anong sasabihin ng iba. Hindi naman sila ang importante sa akin. Kung hindi kayo ni Isabela, kayo ang importante sa akin. Please bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan ko sa iyong mahal na mahal kita. Napabuntong hininga muna si Clara bago nagsalita. Sige, sa ikalawang pagkakataon susugal ako. Kaya sana hindi ko naman maranasan ang naranasan ko dati. Inapangako ko sa iyo kung mamahalin at ingatan kita, Clara. Thank you. At aasahan kong tutupad ka sa pangako mo. Masayang umuwi si Luis sa kanila, at kahit nakahiga na siya sa kama, ay para siyang teenager na nagpagulong-gulong dahil sa sayang nararamdaman na sa wakas ay sinagot na siya. At dahil hindi siya makatulog ay ang cellphone kaagad niyang hinagilap niya. Nasa kanya ang number ni Clara, kaya ite-text na lang niya ito. Kakahiga pa lang ni Clara nang tumunog ang cellphone niya. Hey, hindi ako makatulog Tulog ka na ba? Basa niya sa text ni Luis. Kakahiga ko pa lang.
Ba't hindi ka makatulog? Reply niya sa binata. Naiisip kasi kita. Para namang timang na nakangiting mag-isa si Clara, habang hawak ang cellphone niya. Nababaliw na yata ako mahina niyang sabi sa sarili, habang nagre-reply sa lalaki. Ang planong matulog ng maaga ay napunta na sa hating gabi. Kung hindi pa siya nalobat, ay hindi siya titigilan ni Luis sa kakatext. Nangalay na rin ang mga daliri niya sa kakataype niya sa cellphone. Kinabukasan, pagkagising niya ay tinawanan kaagad siya ni Pablo. Anong nangyari diyan sa mata mo? Hindi ka ba natulog? Kaagad nasit ni Pablo sa kanya. Malapit na magmadaling araw akong nakatulog. Ano? Bakit? May masakit ba sa'yo? May lagnat ka ba? Wala. Ano ka ba? Masakit lang yung ngipin ko, yun lang. Nawala na rin ngayon lang matapos kong maligo ng maaga. Palusot niya sa kaibigan. Saka sinaasa rin na naman siya nito kung sasabihin niya ang totoo. Ganun ba? O sige, kumain ka na. Nga pala, isasama namin mamaya ni Lloyd si Isabela ha. Pupunta yun dito mamaya Tumango lang si Clara sa kaibigan at hindi na nagsalita pa. Mabilis lang na lumipas ang mga araw at naging mga buwan. Nag-aaral na si Isabela, habang unti-unti namang tumatatag ang relasyon ni Clara at Luis. Day. Magde-date tayo. Ayaw mo ba? Hindi naman sa ganon, pero kasi. Please babe, minsan lang kitang makasama ng matagal at mas lalo pa kitang matagal makakasama kapag nasa Maynila na ako. Upunta kang Maynila. Aalis ka. Iiwan mo kami dito ni Isabela. Relax. Kaya nga gusto kitang makasama ng matagal, dahil uwi ako ng Maynila. Alam kong natatakot ka, pero pinapangako ko sa iyong babalik ako. Babalikan ko kayo ni Isabela, kaya huwag kang mag-alala. Hindi maipaliwanag ng lungkot ang naramdaman ni Clara sa mga oras na iyon. Kahit naging romantic ang date nilang dalawa ni Luis, ay ramdam niya pa rin ang lungkot na malalayo na sa kanya ang lalaki. Sa ilang buwan na naging boyfriend niya si Luis, ay puro saya ang lalo na sa anak niya. Sobrang bait kasi nito sa kanya na minsan, hindi niya naiisip na may ganon na ugali ang binata. Iba nung una niya itong nakita sa mall, para kasi itong barumbado. Pero ngayon na nakasama na niya ito, nang matagal na sabi na lang niya sa sarili niya, na hindi pala niya kayang mawala ito sa kanya. Mamimiss kita, malungkot na sabi ni Clara sa binata, habang yakap siya nito mula sa likod. Mamimiss din naman kita kayo ni Isabela. Pero kailangan kong umalis, para sa atin din naman to. Anong gagawin ko? Basta hintayin mo lang ako Yem. Tumango lang si Clara, habang nakahawak sa dalawang kamay ng binata na nakapulupot sa biwang niya. Tuluyan nang umalis ng probinsya si Luis kasama ang pinsan niya. Kailangan na kasi niyang bumalik sa Maynila, dahil sa kanya na ipinasa ng kanyang ama ang kanilang kumpanya. Nag-iisang tagapagmana si Luis ng kanyang mga yaman, dahil siya lang naman ang nag-iisang anak na mag-asawang Rosan at Conrado Coronel. Ilang araw pa lang nawawala si Luis sa paningin ni Clara, parang hinahanap-hanap na niya ito. Walang text ni tawag na mula sa nobyo niya, kaya nag-alala siya baka kung ano na nangyari dito. Iniisip mo na naman siya. Natatakot ako Hindi ko alam kung ano bang isipin ko. Paano kung magkatotoo ang hula ko? Paano kung? Huwag kang ang negad yan. Think positive ka lang dapat. Baka naman busi lang. May tiwala naman ako diyan kay Luis, sabi ni Pablo sa kaibigan. Bumuntong hininga lang si Clara, habang nakatutok sa hawak niyang cellphone ang kanyang tingin. Sa Maynila, habang abala si Fernando sa kanyang ginagawa, ay bigla na lang bumukas ang pinto at tumasok doon ang kaibigan niya. Ano nang balita sa pinapahanap ko? Tanong kaagad ni Fernando sa kaibigan na makapasok ito sa opisina niya. Nandiyan ang lahat ng tungkol sa kanya, at kung saang lugar siya ngayon kasama ang anak niyo. Sabik na binuksan ni Fernando ang brown envelope na inilapag ng kaibigan sa mesa niya, at kaagad na tinignan ang laman nun. Malaki na ang anak mo, at hindi maipagkakaila anak mo siya, dahil sa kuhang-kuha niya mukha mo. Manang-mana sa anak mo. Anak mo na itinakwil mo noon, dahil naniwala ka kay Ana at sa mga kasinungalingan niya. Kaagad na nag-init ang sulok ng mga mata ni Fernando, na makita ang laman ng envelope, nakalakip sa impormasyon, kung nasaan ang hinahanap niya. Gusto kong puntahan kaagad sila. Gusto kong bumawi sa mag-ina ko, yan ay kung hindi pa huli ang lahat. Natatandaan mo pa naman siguro ang sinabi ni Clara, bago siya umalis, di ba? At sa tagal ng panahon na wala ka sa tabi niya, dahil kasama mo si Ana, sa tingin mo ba mapapatawad kanya kaagad? Kilala mo si Clara, bro, siya ang klase ng babae, na mahirap paamuhin, at hindi madadala sa isang salita lang. Sinira mo ang tiwala niya sa'yo. Sa tingin mo ba kung makita ka niya, mapapatawad ka niya, dahil sa ginawa mo?
Alam kong hindi ka niya mapapatawad dahil sa sakit na dinulot at pagbabanta mo sa buhay ng anak mo. Sa tingin ko kinakamuhian ka ni Clara hanggang ngayon, mahabang sabi ni Carlos sa kaibigan. I'll do everything para mapatawad at bumalik lang siya sa akin. Nagsisisi na ako sa nagawa ko sa kanya, kaya gusto kong bumawi ngayon. Madali lang niyang sabihin, pero mahirap yang gawin lalo na kay Clara. I know. Until now, mahal niya pa rin ako. Naiiling habang nakangiti si Carlos na nakikinig sa kaibigan. Alam niya kasing may nobyo na si Clara, pero ayaw niyang sabihin dito ang nalaman niya. Gusto niyang ito mismo ang makatuklas ng totoo, para maramdaman din niya kung gaano kasakit kapag pinagpalit ka ng mahal mo. Sabihan mo ako kapag pupuntahan mo na siya. Gusto ko ring makita sila at ang anak mo, paalala ni Carlos. Gusto niyang sumama dahil gusto niyang masaksihan kung anong reaksyon ng kaibigan niya kapag nalaman nitong may mahal ng iba ang babaeng gusto niyang balikan. Pag-uwi ni Clara galing sa trabaho niya, ay sa kwarto niya kaagad siya dumiretso. Wala pang anak niya, dahil 4 oras pa ang labas nito sa school. Hindi naman siya nababahala, dahil kasama naman ito ang 2 matanda, na itinuturing na nitong lolo at lola. Wala din si Chris sa bahay nila, dahil sinundo ito ng nobyo niya. Malapit na kasi itong manganak, kaya napapadalas ang pag-uwi ni Lloyd, para maalagaan ang pagbubuntis niya. Kasalukuyan na siyang nasa kusina, para maghanda ng lulutuin sa hapunan, nang may biglang pumulupot na kamay sa biwang niya. Napasigaw sa sobrang kaba si Clara, at nang makilala kung sinong nakayakap sa kanya, mula sa likod, ay kaagad na pinaghahampas siya ni Clara sa dibdib. Did you miss me? Nakangiting tanong ng binata, habang iniilagan ang mapanakit na kamay ng nobya. Siya, ulo ka ba? Kapatayin mo ba ako sa nerbiyos? Bakit ngayon ka lang ha? At may paduya mo mism ka pang nalalaman. Alam mo ba kung ilang buwan kang walang paramdam sa akin, na hindi mo man lang naiisip na nag-aalala ako sa iyo? Buliyaw ka agad ni Clara sa binata. Sorry na, busi lang ako. Pero huwag kang mag-alala, nandito na ako. Namiss kita at si Isabella, malambing na sabi ng binata, habang nakayakap na sa nobya. Yumakap din si Clara sa kanya, at tinugon ng halik nito. Nang kapusin sa hininga, saka palang bumitaw si Luis sa kanya. Namiss kita. At para makabawi sa hindi ko pagpaparamdam sa iyo, pinagluto ko kayo para sa hapunan. Talaga ba? Yes. Mas masarap akong magluto. At ikaw pa lang ang unang babae na paglulutuan ko. At dahil special ka kaya special din ang lulutuin ko, nakangiting ani ng binata. Agad na namula ang pisngi ni Clara, dahil aminin man niya, o hindi kinikilig siya sa sinabi na binata. Nakaupo lang si Clara, habang si Luis naman ay nakaharap sa niluluto niya. Hindi naman mapigilan ni Clara na mapangiti, pero agad din nawala ang ngiti niya nang maalala ang unang lalaki na minahal niya. Ganoon sila dati ni Fernando. Kaagad niyang pinilig ang ulo at kinalimutan si Fernando at itinuon na lang ang atensyon niya kay Luis. Tikman mo ang luto ko, love, kung papasa ba sa'yo. Bumuka naman ang bibig ni Clara at tinikman ang luto ng binata. Masarap siya. Puri niya sa luto ng binata. So, pwede na ba akong maging asawa mo? Agad na lunok ni Clara ang tinikman niyang ulam, dahil sa narinig. Are you okay? Tubig. Uminom ka ng tubig. Tarantang binigyan ito ni Luis ng tubig sa kapalang siya, nakahinga ng maluwag. Okay ka na ba? Okay na ako. Salama. Bakit ba kasi napunta sa pag-aasawa? Bakit? Ayaw mo bang maging asawa ko? Siyempre, Gos. Natigil sa pagsasalita si Clara nang kaagad siyang ginawaran ng masuyong halik ni Luis sa labi. Mahal kita ng higit pa sa buhay ko, kaya naman gusto kitang makasama. Walang kondisyon ang pagmamahal ko sa'yo. Love kita kahit may anak ka pa. Ganoon kita kamahal, madamdamin niyang sabi sa nobya matapos niya itong halikan. Parang matutunaw ang puso ni Clara, dahil sa sinabi ng lalaki. Mahal ni Clara ang binata, pero hindi pa niya kayang sambitin ang salitang, I love you. Hindi naman problema kay Luis kung di pa kayang sambitin, yun sa kanya ng nobya. Ang importante sa kanya, ay alam na niyang mahal na siya nito. Hindi man sa salita, nakikita naman niya sa gawa. Wow, ang sarap naman nung niluto niyo. Ikaw, Luis ha. Ang tagal mong nagpakita. Ni text at tawag, wala ka man lang paramdam. Alam mo bang umiiyak ng husto yang kaibigan ko, habang wala ka? Akala niya iniwan mo na siya. Kaagad na sabi ni Pablo, nang makita kung sinong kasama ni Clara sa kusina. Kaagad na sinamaan ni Clara ng tingin ang kaibigan. Pero si Pablo ay tumawa lang. Kaagad naman itong pinaupo ni Lloyd sa upuan. Tito Luis, nandito na po kayo ulit, masiglang sabi ng bata nang makita nito si Luis.
Hello, young boy. Kumusta ka na rito? Nag-aral ka bang mabuti? Tanong niya sa bata habang pumantay siya rito. Naman po. Tinandaan ko pong sabi mo na mag-aral na mabuti para paglaki. May maipagmamalaki ako sa mama ko. Proud nitong sabi sa tito niya. Wow, very good. At dahil diyan, may pasalubong ako sa'yo. Talaga po. Yes. Halika, samahan mo ako. Saglit na nagpaalam si Luis sa nobya at sa kaibigan nito, saka sila lumabas ng bahay. Wow, ang ganda. Hindi mapigilan ni Isabela ang pagkamangha niya nang makita ang malaking Ironman na binili ni Luis sa kanya mula pa sa Maynila. Nakangiting ang bata na sobrang saya sa pasalubong niya. Pero kaagad na napalis ang ngiti sa labi niya nang may sasakyan na huminto katabi ng sasakyan niya. Alam niyang mayaman ang may-ari noon dahil sobrang kinis ng kotse at para bang kabibili lang nito. Chill lang na lumabas ng sasakyan si Carlos, habang si Fernando naman ay nagtataka kung sinong lalaking kasama ng anak niya. Kilala na niya ito dahil sa mga larawan na nakuha nito noong ipahanap niya ang mga ito. Tito, sino po sila? Bulong ng bata kay Luis. I don't know, baby. Hindi ko rin sila kilala, balik na sabi niya sa bata. Magandang hapon, bati ni Carlos sa lalaki. Magandang hapon din, anong maitutulong ko sa inyo? Dito ba nakatira si Lizel Goes? Ano pong kailangan niyo sa mama ko? Si Isabela na ang sumagot. Parang magnet na dumikit kay Isabela ang tingin ni Fernando. Nandoon lang ang tingin niya sa bata, at para bang kinakabisado niya ang mukha ng anak niya. Liz. Ang tagal na bitin sa ere ang sasabihin sana ni Lizel nang makita at makilala kung sino ang lalaking kausap ng anak niya. Hindi siya kaagad nakagalaw sa kinatatayuan niya. Nakatitig lang siya sa dalawang tao na ngayon ay nakatingin na sa kanya. Nang matauhan ay mabilis niyang kinuha ang anak niya at itinago sa likod niya. Pinagsalikop din niya ang kamay nila ni Luis. Kahit nagtataka si Luis sa inakto ng nobya, ay sinakyan niya ito at hinapit sa biwang ang nobya habang hinahawakan niya si Isabela. Anong ginagawa niyo rito? Paano niyo nalaman kung nasaan ako? Hi, Liz. Kamusta ka na? Mas gumanda ka pa ngayon ah. Sa halip na sagutin ni Carlos ang tanong ni Lizel, ay iba ang isagot niya rito. Boyfriend mo, tukoy niya kay Luis. I'm her fiancé. Sino ba kayo at anong kailangan niyo sa nobya ko? Si Luis na ang sumago. Nang makita ni Pablo kung sinong nasa labas, ay kaagad na kinuha niya si Isabela at ipinasok sa loob ng bahay para hindi nito marinig ang pinag-usapan ng mga tao sa labas. You're her fiancé. Madilim ang mukha na tanong ni Fernando sa kaharap at batid sa boses nito ang sakit. Yes. Why? Is there a problem? Tanong ni Luis sa lalaki. Yes, because I'm her boyfriend and the father of her son. Ang kapal naman ng mukha mo, para ang kinin na anak mo ang anak ko. Kailan ka ba naging ama? Wala kang anak sa akin. Tandaan mo, hindi mo na anak ang anak ko. Anak ko lang siya at hindi sayo. Ano pa bang kailangan mo't nagpakita ka pa sa akin? Galit na sabi ni Lizel sa binata nang marinig ang pag-angkin pa rin nito sa kanya na girlfriend niya. Gusto kong bumalik ka sa akin. Isang malutong na sampal kaagad ang dumapo sa mukha ni Fernando nang mabilis na nakawala si Lizel sa pagkakapit ni Luis sa kanya. Wala talagang kasing kapal ang mukha mo no. Matapos mong pagbantaan ang buhay ng anak ko, may gana ka pang bumalik sa akin. Anong akala mo sa akin? Tanga. I know na malaki ang kasalanan ko sa'yo, pero bigyan mo naman ako ng pagkakataon na patunayan sa'yo na nagsisisi na ako at handa akong gawin ang lahat. Bumalik ka lang sa akin. Nagmamakaawang sabi ni Fernando sa dalaga at hindi iniinda ang sampal nito sa kanya. Babalik ako sa'yo. Para saan pa? Para saktan mo ako uli. Kung noon, nagawa mo yan sa akin, hindi na ngayon. Saka hindi na ako babalik sa'yo kahit ano pang gawin mo, dahil may mahal na akong iba at magpapakasal na ako sa kanya. Sabay salikop ulit ni Lizel sa kamay niya sa kamay ni Luis. Tahimik lang si Luis at Carlos habang nakikinig sa dalawa. Babe, hindi ako papayag na magpakasal ka sa lalaking yan. I know na mahal mo pa ako. I know na hanggang ngayon ako pa rin diyan sa puso mo, at ginamit mo lang ang lalaking yan. Please bumalik ka sa akin, kayo ng anak ko. Pangako, mamahalin at alagaan ko kayong mag-ina ko Bakit hindi mo kay Ana yan sabihin? Mahal mo siya, di ba? Kaya mo nga ako iniwan at pinagbantaan dahil sa kanya. Sa kanya ka dapat magmakaawa. Saka hindi ka kailangan ng anak ko. Ako lang at si Luis ang kailangan ng anak ko, kaya kung ako sayo, bumalik ka na lang kung saan ka galing at pagtuunan mo na lang ng pansin ang pamilya mo. Mahabang litanya ni Lizel. Wala na kami ni Ana at wala rin kaming anak, dahil hindi ako ang ama ng anak niya. Paliwanag ni Fernando sa dalaga.
Saglit lang na natigilan ang dalaga, pero napangisi kaagad siya na nakatingin sa lalaki. Wala na akong pakialam sa buhay nyo, kung ano man ang naging problema nyo. Labas na ako doon kaya kung maaari lang. Umalis na kayo at huwag na kayong babalik pa rito no. Akmang hahawakan ni Fernando ang kamay ng dalaga nang mabilis na nailayo ni Luis ang dalaga sa lalaki. Huwag mo siyang hawakan, dahil wala ka ng karapatan pa, para hawakan siya. Narinig mo naman siguro ang sinabi niya. Umalis na kayo at huwag na kayong bumalik pa rito. Kita ni Carlos ang sakit sa mga mata at mukha ni Fernando. Alam niyang sobrang sakit ang nararamdaman nito ngayon, pero ayaw niya pang mangialam sa dalawa. Lalo pat hindi lang basta nobyo ni Lizelle ang kasama nitong lalaki, ikakasal na pala sila. At sino ka para utusan ako? Wala kang karapatan na utusan ako at kahit anong gawin mo, wala kang pakialam. Lalo na sa pagkuha ko sa babaeng unang naging akin. Iyam ngumiti na ng insulto si Fernando sa lalaki at sa halip na patulan ni Luis si Fernando ay nginisihan lamang niya ito. Masasayang lang ang oras natin sa kanya, love. Let's go sa loob, baka gutom na ang anak natin. Kailangan pa natin siyang pakainin. Kaagad na tumalikod ang dalawa habang si Fernando ay susundan pa sana niya ang dalawa, pero kaagad siyang pinigilan ni Carlos. Wala tayo sa teritoryo mo. Wala ka nang magagawa pa, dahil ikakasal na si Lizelle sa lalaking yon. Ngayon ay ramdam mo na kung gaano kasakit ang naramdaman ni Lizelle noong itakol mo siya. Umalis na nga muna tayo rito, dahil pinagtitinginan na tayo ng mga kapitbahay nila. Hinila ni Carlos ang kaibigan at pinapasok sa kotse. Nang makapasok naman sa bahay nila si Lizelle, ay bigla na lang na nanghina ang tuhod niya. Mabuti na lang at mabilis siyang nahawakan ni Luis, dahil kung hindi ay siguradong napaupo na siya sa sahig. Are you okay? Umiiling si Lizelle at hindi na napigilan pang tumulo ang mga luha niya. Kukuha lang ako ng tubig para gumaan ng pakiramdam mo. Mabilis na nakabalik si Luis at kaagad na pinainom niya ang nobya ng tubig. Anong nangyari? Nasaan ang hinayupak na yon? Tanong ni Pablo sa kaibigan nang makalabas siya mula sa kwarto niya. Si Isabella, sa halip na sagutin ang tanong ng kaibigan, ay ang anak kaagad niyang hinanap niya. Nasa kwarto nila mama, nilalaro nila. Anong nangyari sa pag-uusap niyo? Tanong ni Pablo kay Lizelle. Nang sabihin niyang lahat kay Pablo ay pati si Pablo, nanggigil kay Fernando. Wala talagang pagsisisi ang nauuna, palagi talaga ang nasa huli, makahulugan niyang sabi. Hindi na nagsalita pa si Lizelle, habang hinahaplos pa rin ni Luis ang likod niya. Gustong i-comfort ni Luis ang nobya at damayan ito. Pero hindi niya alam kung anong gagawin at sasabihin kaya hanggang hagod lang siya sa likod nito. Baka sakaling maibsan ng nararamdaman nito ngayon. Ang buong akala ni Lizelle ay okay lang na hindi makilala ng anak niya ang ama nito. Pero sa nakikita niya ay gusto rin nitong malaman kung sinong ama niya dahil nag-umpisa na naman ang anak niyang magtanong tungkol sa kanyang ama. Anak, kung sakali bang makilala mo ang iyong ama at kukunin kanya mula kay mama, sasama ka ba sa kanya? Malungkot niyang tanong sa anak niya. Pupuntahan po ako ni Papa, pero ayoko po. Ayoko pong maiwan ka, Mama. Kung kukunin ako ni Papa, sama ka po sa akin ha. Kaagad niyakap ni Lizelle ang anak niya, habang hindi niya mapigilan pang tumutulo ang luha niya. Kung ang tungkol sa anak niyang pag-usapan, hindi talaga niya mapigilan ng umiyak. Malaki kasi ang sakripisyo na ginawa niya para sa anak niya, kaya masakit sa kanya na malayo ito, dahil ito na ang naging buhay niya, at kung wala ito, hindi niya alam kung ano nang nangyari sa kanya lalo na noong nalaman niya na nakabuntis ng ibang babae ang ama nito. Ano nang balak mo ngayon? Tanong ni Carlos sa kaibigan. Nasa isang hotel sila naka-check-in. Ayaw kasi niya na uwi ng Maynila na hindi nakakausap si Lizelle at ang anak niya. Kakausapin ko siya ulit, kung kinakailangan, luluhod ako sa harapan niya. Bumalik lang siya sa akin, gagawin ko. Hindi naman ganun kadali ang gusto mo, bro. Kung sa anak mo, may karapatan ka sa kanya, pero sa kanyang ina, wala ka ng karapatan dahil binitawan mo na siya at sa nakikita ko ngayon, mahal niya yung lalaking yon. At alam kong mahal din siya nung lalaki. I don't care kung mahal siya nung lalaki. Alam kong mahal pa niya ako, dahil nakikita ko yun sa mga mata niya. Kahit gaano siya kagalit sa akin, alam ko't nararamdaman ko na mahal pa rin niya ako. Huwag ka namang selfish, bro. Huwag puro sarili mo na ang iniisip mo. Isipin mo rin yung nararamdaman ng iba at sa mga taong nasa paligid mo ngayon. Alam mo na kung anong pakiramdam ng ipagpali. Ikaw ang unang gumawa niyan sa kanya, di ba? Kaya tanggapin mo kung nakahanap na siya ng kapalit mo ngayon. Alam mo na ang totoo at nakita mo na ang anak mo. Kung kakausapin mo man si Lizelle, ang tungkol lang sa anak niyong pag-usapan niyo. Alam kong masakit ito para kay Lizelle,
Pero may karapatan ka pa rin sa anak nyo. Ayon na lang ang isipin mo sa halip na bawiin ang babaeng may nagmamay-ari na. Mahabang litanya niya ni Carlos sa kaibigan. Saglit na natigilan si Fernando sa sinabi ng kaibigan. Hindi niya matanggap na may pumalit na sa kanya sa puso ni Lizelle. Saka pala niya naisip na sobra pa siguro doon ang naramdaman ni Lizelle nang ipagpalit niya ito kay Ana noon. Sa paglipas ng mga araw, ay hindi magawang kausapin ni Fernando si Lizelle. Sa tuwing nakikita kasi siya nito, ay kaagad itong umiiwas sa kanya. At palagi nitong kasama ang lalaking sinasabi na nobyo nito, kaya naghahanap siya ng timing para makausap ito ng masinsinan. Okay naman lahat ng pinamili natin, love. Wala ka na bang nakalimutan? Tanong ni Luis sa nobya nang isama siya nito mag-grocery. Nabili ko na lahat, love. Salamat nga pala ha. Ikaw patuloy ang nakabayad sa lahat ng mga groceries ko. Maliit na bagay lang yan, love. I'm always here to help you kung kailangan mo ng tulong. Ganun kita kamahal. Namula ang pisngi ni Lizelle dahil sa kilik. Sa tagal kasi nang hindi siya nakarinig na mahal siya ng isang lalaki. Ngayon ay masasabi niya ang nahanap na niya ang lalaking tuluyan ang magpapalambot sa puso at tuhod niya. Sa bahay nila, si Pablo ay nagpapabalik-balik ang buntis sa paglalakad, habang hindi mapakali nakasilip sa sala. Anak, humina ka nga. Alalahanin mong buntis kat baka mapano ang anak mo kung hindi ka patitigas sa kakalakad mo diyan. Sita ni Melinda sa anak niya. Kasi, Mama, taano na lang kung makabalik na lang ang dalawa. Hindi pa rin umaalis si Fernando. Baka magkasunduan pang dalawang yon pag nag-abot sila. Anak, parehong profesional si Luis at Fernando. Sa tingin ko naman ay magkakausap silang dalawa na hindi nagkakasakitan. Pagdating nila Luis sa bahay, ay agad na nanigas si Lizelle nang makita kung sino ang tao na nakaupo sa sala at kausap ang anak niya. Lumingon siya kay Luis na tila ba nagpapaalam siya. Nakakausapin lamang niya ito, nakaagad namang tinanguan ni Luis. Nandito lang ako. Tawagin mo lang ako kung kailangan mo ng tulong. Salamat. Kaagad na tumayo si Fernando sa kinaupuan at sinalubong si Lizelle. Sa labas tayo mag-usap. Gusto kong magkausap tayong walang ibang nakakarinig kung anuman ang pag-usapan natin. Kaagad na sabi ni Lizelle nang makalapit sa kanya si Fernando. Sumunod si Fernando sa dalaga palabas habang naiwan naman si Isabela kay Luis. Kung nandito ka para ipagpilitan ang gusto mong bumalik ako sa'yo, hindi na mangyayari pa ang gusto mo, Fernando. Matapos mo kong iwan at ipagpalit noon kay Ana, sinabi ko na sa'yong hindi na ako babalik sa'yo. Tapos na tayo kaya ayusin mo na ang buhay mo. Makakahanap ka pa ng babae na mamahalin ka't alagaan, at pag dumating ang pagkakataon na yon, huwag mo na sanang saktan at hayaan pa ang babaeng yon na makawala pa sa'yo. Inatawad na kita sa nagawa mong kasalanan sa akin, dahil gusto ko na ring lumagay sa tahimik na buhay kasama ang lalaking mahal ko. Thank you at kahit papaano, mapapanatag ang loob ko na pinatawad mo na ako. Masakit sa akin na tanggapin na wala ka na nga sa akin, dahil hanggang ngayon mahal pa rin kita. Pero ano bang magagawa ko kung hindi na ako ang may-ari diyan sa puso mo, at ang tanging gusto ko na lang ngayon ay makilala ang anak ko. Makasama siya para makabawi naman ako sa kanya. Huwag kang mag-alala, hindi na tayo aabot pa sa korte para sa kustodiya ng bata. Alam kong mahal na mahal ka ng anak ko at alam kong mahal mo rin siya, kaya hahayaan kong sayo lang siya na manatili at hihiramin ko lang siya kapag weekend para makilala naman siya ng magulang ko, mahabang sabi ni Fernando. Kaya sobrang sayang nararamdaman ni Lizelle. Akala niya'y mawawala na sa kanya ang anak niya. Salamat naman, maaari mo rin naman siyang dalawin dito. Kapag hindi ka busi o baka kung sa Maynila na rin kasi kami manirahan, madali mo na siyang makikita. Nakangiti niyang sabi sa lalaki. Pwede bang humingi sa'yo ng pabor? Nahihiyang sabi ng lalaki. Sure, ano ba yon? Pwede ba kitang mayakap kahit sa huling pagkakataon? Saglit na natigilan si Lizelle, pero pumayag pa rin siya. Sure, bakit naman hindi? Si Lizelle na mismo ang unang yumakap sa lalaki, at kita, yun ni Luis na nakatayo sa may pinto, habang nakatingin sa kanila. Thank you. Friends pa rin naman tayo, di ba? Naman, friends pa rin tayo. Magaan ang pakiramdam ni Lizelle na nakipagkamay sa binata. Sa wakas ay ngumiti na uli siya habang kaharap ang lalaki. Ipinakilala ni Lizelle si Fernando sa anak niya na ito ang kanyang totoong ama. Ang akala niya ay mahihirapan siyang magpaliwanag dito. Pero nagkamali siya dahil tanggap kaagad ng anak niya na ito na ang kanyang ama. Hindi napigilan ni Fernando na maiyak nang mayakap ang anak niya. Sasama ka ba kay daddy kung sakaling hiramin kita kay mama mo? Malambing niyang tanong sa anak niya. Naman po basta papayag po si mama. Ayoko po kasi na umiyak siya eh. Of course baby,
Payag si mama basta para sa'yo, nakangiting sabi ni Lizel sa anak niya. Masaya ang lahat dahil sa wakas ay tapos na ang paghihirap ni Lizel. Matapos din silang magkaayos ni Fernando, kaagad na ipinakilala siya ni Luis sa magulang nito. Dahil galing din sa mahirap na pamilya ang magulang ni Luis dati at yumaman lang dahil sa pagsisikap ng kanyang ama't ina, ay mabilis na ang tinanggap si Lizel ang dahilan nila kung sino ang gusto ng anak nila na makasama nito. Habang buhay ay doon din sila dahil importante sa kanila ang kaligayahan ng kanilang anak. Paglipas ng ilang buwan ay tuluyan nang naisagawa ang pag-iisang dibdib